Good day mga boss, ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano namin binuo itong battery cage para sa layer chicken ni boss. So ganito po namin yan inumpisahan. Mag-uumpisa po kami sa pag-assemble ng cage, panel by panel po yan namin dadalhin, and dyan po namin i-assemble. So ganito po yan. So dito po, meron po tayong pang upper, likod, tapos yung mga divider po natin. So assemble po natin yan. And then after po nyan, dudugtungin, lalagyan po natin ng feeder and iba pang accessories. So ito pala yung deliver namin is cage lang po to. Kasi si sir is meron na siyang breeder na manok. So in-import niya pa ito from ibang bansa. So siya nagbayad lahat, importation and delivery. So after po nyan, ito na po yung ating finished product. So actually ito po is for 5 sets pa lang, pero meron pa to ang kadugdong sa likod. So magkatalikod po yan, 5 sa harap and then 4 sa likod. So kalahati po pa lang yung pinalagyan ni boss. Tong housing niya is malaki. So meron pa po doon pwede pa lagyan dun sa kabila. So ito po yung assemble pa nila yung iba. And then ayun po, nag-lunch po muna kami, lunch break, and after that balik po ulit sa trabaho para matapos kaagad kasi medyo malayo pa itong location ni boss. So ito po ay nasa Tibiao, Antique. So medyo malayo po kami, ay from Aklan. Malapit po kami sa Boracay. So after po nyan, ito na po, pagdudugtungin na namin. Bali 5 set po yung magkadugtong dito sa harap. So yan po, ina-assemble na po nila. So pagkatapos po yung pagdugtungin, no, lalagyan po natin yan ng feeder, pakainan. Lalagyan po natin ng water system para naman po sa painuman ng tubig. At pagkatapos po nun is ilalagay na po natin sa stand. So ito na po magiging assembly ng ating battery cage. So dito po piniprepare na po nila yan. Lalagyan ng pintuan, feeder, at syempre isi-secure po natin yung feeder. So wire lang po yan. So gamit po namin dyan is galvanized wire. So ito po, ilalagay na po natin yung first layer. So inuuna po namin sa gitna para mas madali po kaming makagalaw pa rin. So pag sa una po kasi mas madali pong unahin yung sa gitna. Isusunod po namin is yung sa taas. Tapos po ayan po yung ating mga stand. So itatali lang po natin yan. Napakadali lang po. At ito naman po yung ating water system. Nilagyan na kagad sa taas. Kasi pag nilagay natin kagad yung pinakababa at wala pang water system, mahirapan po kami. So ito na po. Ilalagay na po natin yung pinakababa. Yan po yung pinakahuli namin na nilalagay. So secure lang po. And ganito po pala kami maglagay ng pintuan. So pre-made na po siya. I-assemble na lang. Bali ganyan lang po. Meron lang po yung wire. Lalagay dyan. Tapos isi-secure lang po natin yan gamit ang plier. Ganito po. Dito naman po sa kabilang banda nag-aayos na po sila ng water system. So bali po gamit namin dyan is yung jug lang, yung inuman ng tubig. So isang jug per tier. So sa isang patong, isa pong tubigan. So sakto lang po yung isang tubigan para maubos ng manok until hapon. Tapos refill naman po ulit pag feeding sa hapon. So dito po is sinisecure na po nila. Tapos nililining na rin po yan. So eto pong jug namin, madali lang po yan tanggalin. So, kapag lilinisan, may thread lang po yan, tatanggalin. Tapos pwede nyo na po mahugot yung jug. So very basic po. So dito naman po sa likod is sinumpisa na nilang itong 4 na set. So inassemble na rin po nila. Ayan. Napakabilis po nila magtrabaho, mga boss. And then after that, dudugtungin din po natin yan. Ilalagay dito sa likod. So magtalikod po yan sila. So eto po palang sukat ng nilalagyan lang po namin is 30
by 15 feet. So ito palang housing ni Sir is pool type. So may tubig po yan sa baba. So naka-steady lang po yung tubig dyan. So ito na po yung ating finished product. Yan po yung atong water system, pang malakasan po. Napakalinis po niyan. So 5 sets dito sa harap, 4 sa likod. Total